Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na dakila, Diyos na banal, at Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay, kaya Ikaw, Diyos, ang karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na kung saan muli mo kaming pinagkaroban ng buhay at kalakasan. Salamat sa araw na ito na kung saan muli kaming makapagninilay, makapakinig ng iyong mabuting balita. Lubin mo, Diyos, na minsay mo sa amin sa araw na ito ay tumingin mo ito sa aming puso at magdala ito sa aming buhay tungo sa isang buhay na pagbabago, buhay tungo sa isang matagumpay. Kaya Panginoon, maraming salamat at pagkatiwala namin siyang lahat. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin na namin na siyang daang porsyentong katagumpayan ng buhay na nagmula sa isang ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Ng Panginoon. Ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo sa Juan, Kabanata 2, talata 13 hanggang 25. So ito po ang ating Ebanghelyo sa darating na linggo sa atong simbahang Katolika. So sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghahagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan, huwag ninyong gawing palingki ang bahay ng aking Ama. Naalala ng kanyang mga lagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda nang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang timplong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ng templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga lagad na sinabi niya ito at ninawala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko na sa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanyang tungkol sa kanino man sapagkat tarastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ka namin ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan natin ng malakas. Malakas na palakpak para kay Yahweh Shaddai. So pwede na po kayo maupo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa biyaya ng ating Panginoon. So ako po nagpapasalamat. Subalit bago tayo magpatuloy, sa darating na Sabado, yan na po ang ating monthly diocesan. So, Sister Yol, ang ating area, ang guest choir, no? Ang area 5. So, ang nakatuka dyan ay ang Antipolo. So, kailangan na mag-practice na sila, no? Kaya ilang araw na lang. At yung mga sasayaw din, kung may sasayaw. So, mga kabataan natin ay dapat patuloy nating alagaan, gabayan sa paglilingkod nila sa Diyos. Hindi dapat natin pababayaan ang mga kabataan natin dahil yan po ang ating pag-asa. Ibig sabihin, papalit sa atin. Pag nawala na tayo, pag medyo hindi na natin kayang gampanan ang mga tungkulin na para sa ating Panginoon,
So nandiyan dyan ang mga kabataan na papalit sa atin. Amen. Amen po ba? So napakalaga na may mga kabataan tayo. At yung mga kabataan dito, asa na iba? Yung pamangkin ni Sister Bilin. Nanonood si Sister Bilin yata ngayon. So gusto kayong makita ng inyong tiyahin. Gusto niya makita kung gaano kayo kasipag maglingkod. Kasi ang layunin ng inyong tiyahin hindi masama. Gusto niyang makakilala kayo ng lubusan sa Diyos. No, hindi naman masama. Ang mas masama yung ang kikilalan natin yung takbo ng mundong ito. Amen. Pero kung tinuturo sa atin para mapalapit tayo sa Diyos, hindi tayo dapat huwag tayong mainis dahil ang akala natin pag tinuturuan tayo, pinipigilan tayo, lalo ng mga kabataan, ang inisip nila ay hinihigpitan sila. Hindi. Ngayon pa lang, tinuturuan na kayo makilala ninyo ang inyong Diyos, no? Ang inyong Diyos na lumikha sa inyo. O nandiyan ang inyong magulang, sabihin, ano lumikha? Lumikha sa akin si nanay, si tatay. Hindi. Naging daan lamang sila, instrumento lamang ang mga magulang na likhain tayo sa mundong ito. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Amen po. Baka kapag ayaw niya magkaanak ang isang tao, kahit anong gagawin, walang magiging anak. Amen. Di ba? Kaya pag ginusto naman niya, at talaga naman. So tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Kaya dapat din na ngayon pa lang ay makakilala na natin o makakilala na tayong lubusan sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. So yung kagustuhan, yung plano, yung minimithi ng inyong tiyahin, huwag niyong masamain. Dahil yan po ay pagtuturo sa inyo upang maitama ang landasin nyo pagdating ng araw. Pagdating nyo na sasabihin niyo, tama pala ang tiyahin ko. Amen. No? So ganyan kasi tayo, kapag bata pang isip natin, inigpitan tayo ng nanay natin, ng lula na, sino pa man na at nakakatanda sa atin. Pero sarili lang natin kaisipan yan. Amen po ba? Kasi ganyan din tayo. Ako, ganyan din ako noon. Naiinis ako sa aking mga magulang kapag pinipigilan ako sa anumang gusto kong gawin. Pero ngayon ko napagtanto, mali ang lahat na aking ginagawa, yung paglabag sa utos o tinuturo sa akin ng aking mga magulang. So kailangan sumunod tayo sa gusto ng ating mga magulang o sino pa mang nagmamahal sa atin ng mga kamag-anak natin. So napakasarap nga ng buhay natin. Ibig sabihin, masarap ang buhay ng isang tao kapag may nagmamalasakit. Amen po ba? Amen. Kung walang nagmamalasakit sa inyo, diyan kayo malungkot. Amen. Kasi ang ating Diyos ay punong-puno ng pagmamalasakit, punong-puno ng pagmamahal sa atin. Kaya nga, napaka-swerte o napakapalad ninyo na mayroon kayong tiyahin na gusto kayong madala sa paghahari ng Diyos. Amen. Amen? So, ang ating pagbasa ngayon mga kapatid ko sa Panginoon ay kamagatan ko pong tamang sistema. No? The right system produce a good result. O ang tamang sistema ay nagre-resulta ng maganda. Ano yung tinatawag natin right system o tamang sistema? Kung dalhin natin yan sa pangkaraniwan nating buhay kahit saan, sa ating kasalukuyang buhay, napakahalaga ang tinatawag nating tamang sistema. Bakit ito magre-resulta ng maganda? Halimbawa na lang, ang sweldo o may dumating na budget sa'yo, pag hindi tamang sistema ang paggastos mo, magre-resulta ito ng hindi maganda. Amen. Pag hindi tama ang sistema ng paggastos mo sa iyong pera, ubos yan bago ka pa magsweldo. Magkakaroon ka pa ng utang. Amen? So, isa sa halimbawa po yan na kailangan mayroon tayong tamang sistema sa ating buhay na ito. Amen po ba? Ang isang bansa, kapag hindi tamang sistema ang patakbo ng gobyerno, bagsak ang gobyerno. Amen. Hindi unlad ang gobyerno. Maging ang gawain ng Panginoon. Kapag hindi tamang sistema ang ginagawa ng mga manggagawa, hindi uunlad ang gawain ng Diyos. Amen. No? Hindi magtatagumpay. Pero kung nasa tamang sistema, ang anuman nating gagawin, magre-resulta ito ng maganda. Amen. Magiging maayos ito. Amen po ba?
Right system produce a good result. So mahalaga po yan mga kapatid ko sa Panginoon na ilagay natin sa tamang sistema ang ating buhay. The right system of life, yan ang pinaka-team natin. So ano ang mga tamang sistema sa ating buhay? Ayon dito, base sa ating tinunghayang Ebanghelyo ngayon. No? Base sa atong binasa, una nating titingnan dito, tamang sistema ng paggamit ng templo o simbahan. No? The right system of using the temple o church. Bakit? Ningon ang uban tao siguro, o ano ba? O sa may koneksyon sa atong buhay. O sa may koneksyon ni ining kinabuhi nato. Ang bahay ni ining templo. Bahin sa simbahan. Ano ang koneksyon nini? Ang tanong ng iba, maari. Ano ba namang connection sa buhay ko yan, yung right system of using the temple. No? Ang tamang system paggamit sa simbahan. Bakit? Ang sagot ko dyan, walang tao na hindi sumasamba. Amen. Amen. Kahit papaano sabihin mo man hindi ka pala simba, pero musimba gyud ka. Amen. Walang tao hindi musimba. Amen. Amen po ba? Amen. Musodyo ka sa simbahan. Amen. Papasok sa may panahon na wala kang gana, di ka man nagsisimba, pero isang araw matatagpuan mo yung sarili, nandyan ka na sa loob ng simbahan Amen. para sumamba. Amen po ba? So, ilang beses ka ba sumasamba sa isang taon? Hindi mo masasabi kung ilang beses, di ba? Pero, bakit ba nagalit ang ating Panginoon? Nagalit ang ating Panginoong Hesus sa mga vendors. Bakit? Wala sa tamang sistema ang kanilang ginagawa sa bahay dalanginan. Ang simbahan ay bahay dalanginan. Amen po ba? Nandyan nagsama-sama ang mga tao, ang mga nananalig sa Diyos, upang sumamba, upang manalangin. Amen. Subalit, anong ginawa ng mga negosyante? Sinalaulan nila, wala na silang respeto sa simbahan. Kaya nga, ano bang connection sa atong kinabuhi? Kapag sinalaula, halimbawa punong-puno yung simbahan na yan ng mga tinatawag nating vendors, o nagtitinda ng ano-ano pa man, anong mangyari? Di ka makapagsimba na maayos. Maingay, may mga distractions. So, napakahalaga na sa ating simbahan ay nandyan ang tamang sistema ng aayos nito, no? Pangangasiwa. So sinalaula nila ang simbahan, ginawa nilang parang palengke ayon sa ating pagbasa. Amen. Amen po ba? Parang palengke, ibig sabihin magulo. Alam naman ang palengke. Maraming tao nagtitinda, nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka. Di mo, pati baka, parang dinala sa templo, sa simbahan. So yan mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nagalit ang Panginoon Jesucristo dahil sinalaula nila ang ating simbahan o ang simbahan. Laganap ang korupsyon. Sabi doon sa Luke 9:46 o Luke 19:46, sinasabi niya sa mga ito, nasusulat ang aking bahay at tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawang pugad ng mga magnanakaw. Ginawang pugad ng mga magnanakaw. Buti ba sa daghang mga vendors, hindi lang vendors, kundi mga mandurokot, kasi naganap ang korupsyon, nandiyon na namamalit ng pera, ibig sabihin yung, pag sinabing namamalit ng pera yung money changer, yung nagpapalit sila doon. So, nandun yung korupsyon. Nandun yung mga baka na binibinta nila. So, nandun yung kaguluhan sa loob ng simbahan. Hindi maayos. Kaya, gano'n na lang ang galit ng ating Panginoon. Pero tandaan nyo po, sasabihin nyo, akala ko ba hindi marunong magalit ng Diyos? Marunong siyang magalit. Pero, anong galit ba ito tinatawag natin? Galit na tamang galit. Bakit? Makalangit na galit yun eh. Pagmamahal niya yun eh. Amen. Amen. Malasakit niya yun eh. Sa mga taong patuloy na gumagawa ng hindi mabuti. Amen po ba? Amen. So sabi nga, ginawang pugad ng magnanakaw ang simbahan sa ating pagbasa. So sa ating panahon, hindi nalalayo
ang mga nangyayari noon, ang mga nahitabo niya to, karon nahitabo paghapon. Amen. Ang atong mga simbahan noon, ambot lang kami nyo din sa Bohol. O din lugar din eh. Karon, wala na no, kay wala na magtitinda siguro, kay nakuha na. May dumating na pandemya. Pero sa Quiapo, nadto. Sa simbahan ng Quiapo, ambot og nakaadto na mo sa simbahan ng Quiapo. Grabe ka. Grabe nakapalibot diyan ang mga nagtitinda. Amen. Nandyan yung manghuhula, nandyan yung mga naghuhula ng baraha, sa tagnao ng imong kapalaran. Nandyan yung mga nagtitinda ng mga panyawan nga pampalaglag sa mga nagbubuntis. Nandyan yung mga mandurukot, magnanakaw nga nandyan dyan lahat. Laganap ang kaguluhan, laganap ang korupsyon dyan sa simbahan ng Quiapo. Maging sa ibang simbahan, nandyan. Sa Baclaran, sa iba't ibang mga simbahan na malalaki, nandyan ang tinatawag na korupsyon. Amen. So, ano ibig sabihin? Na humaling na ang mga tao sa makamundong bagay. Sabi yan sa Roma 8:5-8, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. At ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nabubulit sa kamatayan. Sabi doon, yung mga taong nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Ano ba yung laman? Yung makalaman, ibig sabihin yung makalupang mga bagay na yan, no? Mga material na bagay. So sabi doon, no? Ang sabi doon ay nahumaling sa mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. At ang nahumaling sa laman ay mabubulid sa kamatayan. Yun ang sabi. Hindi ako may sabi, no? Sinasabi ko lang sa inyo. Amen? Pag sinabing nabubulid sa kamatayan, hindi lang kamatayan ano yan, kundi kamatayang spiritual. Yung ating spirituhanong kinabuhi ay may kamatayan yan, namamatay. Amen. Anong wala nang kabuhay-buhay ang imong espirituhanong kinabuhi. So ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nabubulit sa kamatayan, ngunit ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. So ito yung sinasabi, pag tamang sistema ang ating pamumuhay, yung ukol ayon sa espiritu, ay anong sabi doon? Magbubunga ng buhay at kapayapaan. Ano bang gustong magiging natin, matatanggap natin sa mundong ito? Yung kamatayan o yung buhay? Amen? Buhay at kapayapaan. Sapagkat, sabi doon, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang naghumaling sa mga bagay ukol sa laman. Kapag ang ating buhay pala, kung tayo pala, ang ating isip, ang ating buong pagkatao natutuon sa bagay na makalaman, kaaway natin ng Diyos. Amen. Kaaway pala tayo ng Diyos. Kaya kung ang ating isip puro sa makamundong bagay na ito, kaaway ka ng Diyos. Amen? At pag Diyos ang kaaway mo, ano ka kaya? Magtatagumpay ka ba kalaban sa Diyos? Hindi. No? So mahirap kapag kaaway ka ng Diyos. So dapat magkaroon tayo ng banal na pagkatakot. Amen po ba? Sabi doon, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Yung mga tao ito, hindi kaya sumunod sa utos ng Diyos. Ano ba mga utos ng Diyos? Marami. Mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo. Huwag kang magnakaw. Huwag kang mamakak. Huwag kang mangalunya o ano paman. No? So yan. Ang mga sinasabing mga bagay ukol sa laman. Sabi pa doon, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kaya sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan
ng Diyos. Amen. Kapag tayo namumuhay tayo ng pamumuhay na ayon sa laman, ay hindi malulugod ang Diyos sa atin. Kapag hindi nalulugod ang Diyos, ay kawawa naman tayo. Pag hindi tayo kalulugod ng Diyos. Parang isang anak yan na soberbiyo. Ang anak mo, soberbiyo. Itong anak mo ito, hindi marunong sumunod sa iyo sa mga inuutos mo. Anong gagawin mo? Diba? Hindi ka nalulugod. Baliwalain mo yung anak mo yun ba? Wala akong anak na ganito. Diba? Si Brother Aaron, anak mo yan anak ko ba yan? Ano yan? Wala akong anak na soberbiyo. Wala akong anak na palahubog. Wala akong anak na lasinggero o sa paman. Diba? So yan mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan tamang sistema ang dapat natin gawin at ating itong ingatan at panatilihing malinis ang simbahan natin para makapagsimba tayo ng maayos. Yan ang dapat natin makikita dyan. Yan po ang makikita natin yung malasakit. May naalala akong kwento. Naalala niyo po ba yung linindol kayo? Amen. Nagbagsakan ng ibang yung simbahan dito sa Bohol. Ang nagkwento sa amin dito ay si Bishop Bacani, yung tagapagturo sa amin sa Manila. May mga monghi daw na nagpunta sa Bohol, na nagmamalasakit sa mga nasira nating simbahan dito sa Bohol. Nagmamalasakit sila. Anong ginawa nila? Nagbigay sila ng mga donasyon, milyong halaga para lang maitayo muli ang mga simbahan dito sa inyo, sa Bohol. Yan ang kwento sa amin ni Bishop Bacani. So anong ibig sabihin? Yung may malasakit sila sa simbahan. Tayo dapat may malasakit tayo sa simbahan na huwag nating pabayaan ang simbahan natin. Nakikita natin, giba-giba ng simbahan. Di pa tayo marunong magtulong para maganda ang simbahan. Ang mga pari nato, tinang kapuya para second collection, third collection, para lang may papagawa ang simbahan. Para munindot ang simbahan. Pero ang tayo, mapuhipot man ta, na ginagmay raman nato yung ikahatag po. Second collection na. Ang uban mga pare, mag-concert na sila. Ang uban magpabingo para ang kita ay ipagagawa ang simbahan. Dapat maganda ang ating simbahan. Amen po ba? Dahil yan ang ating simbahang dalanginan. Mabuti pa nga yung iba. Ito, hindi ito mga Katoliko, monghe. Pero may malasakit sila sa simbahan. Ang iba, may iba pa mga reliyon, tuwa. Nung magsibagsakan ang simbahan, tutuwa. At ang sabi pa nga nila, kala ko ba'y, yan, talagang sa Diyos yan, hindi papayagang babagsak yan. Sabi nga hindi nyo kasama ang Diyos dyan. Dahil bumagsak ang inyong simbahan. Sabi ko naman, sumagot ako sa kanila, ang sagot ko ganito, kasi kaming mga nasa totoong simbahan, kami ang sinusubukan ng yawa. Sila o kami na nananampalataya sa totoong Diyos ang sinusubukan kung paano maging matatag ang pananampalataya. Kaya kayo, pag maganda ang inyong simbahan, di na ginagalaw, hindi totoong Diyos ang nasa inyo. Di na kayo susubukin ni Satanas. Di na susubukin ang inyong pananampalataya. Bakit? Sa kanya na kayo Hindi sila makagibo sa akin. Totoo naman yan Kung wala kang pananampalataya, makikita mo, aba, ayaw ko na dito sa Katoliko. Wala pala dito ang Diyos kasi pinabayaan niya. So, bumagsak ang simbahan Hindi porket pinabayaan, bumagsak yan, wala sa atin ang Diyos. Amen. Amen. Tayong mga Katoliko, tayong mga nananalig kay Jesucristo, yan ang sinusubukan. Tinitingnan kung hanggang saan ang ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, ayon sa ating Biblia, mga kapatid, ayon sa Biblia, paalala ko pala, 3 uri ang templo. Sa ating
banal na aklat, tatlong uri ang templo na nababanggit kung magbabasa tayo ng Biblia. Una, ito nga yung tinatalakay natin ngayon, ang simbahang bato o templo. Templong bato o bahay dalanginan, yung ating mga simbahan. Ang pangalawa na simbahan o ang templo ay walang iba si Kristo. Amen? At ang pangatlo, ang ating katawan. Para maliwanag si Kristo, sinasabi ko dito sa talata 19:21, basahin natin ulit. Kung nandyan pa kayo, nakikinig pa ba kayo? Amen. Baka di nyo maintindihan yung sinabi ko na ang pangalawang templo ay si Jesus. Sabi doon, John 2:19 sa ating tinunghayang pagbasa, tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Amen. Amen? So maliwanag na ang isang templong binabanggit ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang pangatlo, ang ating katawan. Amen? Ang ating katawan ay templo ng Diyos. No? Ayon yan sa unang Korinto, 6:19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi ay sa Diyos. Sa Diyos. Amen. So ating katawan, Kristo. ang ating katawan ay templo ng Diyos at nananahan sa atin ang Espiritu. Amen. So anong ibig sabihin? Panatilihing malinis ang templo upang maging maayos ang pagsamba ng mga taong sumasamba sa Diyos na walang distraction. At tama, ang gagawin natin, dapat tamang sistema ang ating gagawin para maayos ang takbo ng ating buhay, maging maayos ang ating pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Dahil kapag maayos ang ating pagsamba, maging maayos, walang distraction, diyan natin mararanasan ang presensya ng Diyos. Amen. Ang presensya ng Espiritu Santo. Amen po ba? Ang pagsamba natin sa templo ay naukol sa relasyon natin sa Diyos yan at sa banal na Espiritu. Amen? At ang isa sa tamang sistema ng buhay, magkaroon tayo ng malasakit. Ulitin ko, magkaroon tayo ng malasakit sa templo. Amen? Magkaroon tayo ng malasakit sa templo o sa ating simbahan upang makasamba tayo ng maayos. Amen po ba? So, right system, tamang sistema sa ating paggawa o pagkilo sa ating inang simbahang Katolika. Amen po? Right system o tamang paggamit sa simbahan. Amen po? Ang pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, right system of cleansing the temple. Tamang sistema ng paglilinis ng templo. Hindi lang basta palalinis, ano? No? Ang tamang sistema ay katulad ng paglilinis ng damit. Amen? Intindihan niyo po? Ang paglilinis sa templo ay parang ang tinutukoy na dito yung ating mga sarili na templo. Kasi ang ating sarili ay templo ng Diyos. Amen. At ang tamang sistema upang malinis ang ating mga sarili bilang templo ng Diyos ay linisin natin ito ng katulad ng paglilinis ng damit. Amen po ba? Ano yung tinatawag natin paglilinis ng katulad ng damit? Diba? Kayo pag naglalaba, anong ginagawa ninyo? Ha? Ano bang gagawin ninyo pag naglalaba kayo? Ibababad nyo muna yan. Ibababad nyo na sa sabong panlaba. Amen po ba? Ano ibig sabihin? Ibabad! Para ano? Lumambot ang dumi at madaling matanggal. Madaling malinis. Kaya yung mga puti-puti na mamantsan, ibabad mo na yan ng husto. Minsan, kinukula pa yan, nilalagay pa yan sa init para lalong luminis, pumuti. So anong ibig ko sabihin? Sa ating buhay, ibabad natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen po ba? Amen. Na ibig sabihin, ito ang ginagawa natin, pagbababad natin ito.
sa ating buhay spiritual. Binababad natin ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon Kristo. Upang ano? Upang malinis ang ating buong pagkatao. Amen? Kaya ikaw, alam mo, sarili mo, ginawa ka ng Diyos, nilikha ka ng Diyos. Para ano? Para magamit ka ng tama para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang mga gawain, ginagamit ka o talagang ginawa tayo para patuloy tayong magsamba o maglilingkod sa Kanya. Amen. So alam mo na ikaw nilikha ka ng Diyos, dapat tamang sistema din ang gagawin mo sa buhay mo. Amen. Amen. Kung tamang sistema ang gagawin sa buhay mo, huwag mong pakinggan yung bulong ng sarili mo. Amen. Huwag mong pakinggan ang bulong ng sarili mo. Kasi ang tao ang pinapakinggan, hindi ang salita ng Diyos, kundi bulong ng sarili. Huwag kang makinig dyan, huwag kang maniwala dyan. Pantay-pantay tayo dito sa mundong ito. Ganyan pa minsan ng tao. Pero anong ginagawa ng ibang tao? Anong bulong sa sarili nila? May karapatan ako sa aking sarili. Bakit tinapakialaman ako? Babae ka? Gusto mo babae rin ang karelasyon mo? Nilikha ka ng Diyos na babae at hindi ka para sa babae, kundi para ka sa lalaki. Isa sa hindi tamang paggamit, hindi tama sistema ang paggawa mo sa sarili mong buhay, kung gano'n ang ating gagawin. Amen. Amen. Kung lasinggero ka, kung nagpupuyat ka, hindi ka nagpapahinga sa tamang oras, hindi ka natutulog sa tamang oras, magkakasakit ka. Amen. Amen. Lalaki ka, tapos gusto mong maging babae ka, ano ka ba naman? Hindi ka babae. Lalaki kang nilabas sa mundong ito. Kagaw na mula sa yawa ang gusto lang kumilos sa buhay mo. Espiritu ng demonyo ang gusto magulo sa buhay mo. Kaya huwag ka makinig sa mga bulong na mula sa iyo dahil ang bumubulong sa iyo ay ang demonyo. Amen. Mga kabataan, ang bulong sa inyo, huwag kayong sumunod sa inyong lola, huwag kayong sumunod sa inyong tiya, huwag kayong sumunod sa mga natatanda sa inyo. Bakit matitigas ang ulo ng mga kabataan? Dahil nga po sa dikta ng mundo, dikta ng sarili ang pinapakinggan. Amen. Amen? Amen. At kung patuloy kang gagawa ng ganon, hindi tamang sistema ang ginagawa mo. Hindi tamang sistema ng paglilinis ang ginagawa natin kung ganyan ating gagawin. Kaya dapat ating gagawin, babad sa presensya ng Diyos. Babad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil yan po ang maging susi upang maging malinis tayo ng lubusan. Kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, pagpapakita yan na ikaw ay may kababaan ng loob. Kapag hindi mo tinanggap ang mga salita ng Diyos na napakinggan mo, nabasa mo, kataasan ng kalooban niya. Amen. Yung mga taong hindi naniwala, may mga taong pakinig na ng pakinig, pero di mo alam kung manhid na ba kasi di mo makikita sa buhay nila. Ang tamang nilinis ka na ng Panginoon, yung tamang sistema ng paglilinis, nandyan ka, sa presensya ng Diyos, laging nasa gawain, at makikita sa buhay mo ang pagbabago. Amen. Amen. Yung dati mong ginagawa, wala na. Yung dati mong mga hindi tama, yung dati mong ginagawa na mga pag-uugali mo, iniiwan mo na, nagbabago ka na. Yan. Ibig sabihin, tamang sistema ang ginawa mong paglilinis sa iyong sarili. Paglilinis sa templo. Amen po ba? So, tamang sistema, magbubunga ito ng maganda o mag-resulta ng maganda. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So ito ang gustong iparating sa atin ng Panginoong Hesus.
na mensahe sa mga tao noon, lalo sa mga Pariseo at Eskriba. Dahil ito yung mga taong matitigas ang ulo. Mga taong dalubhasa naman sa batas ng Diyos, pero hindi nila isinasabuhay ang mga salita ng Diyos na kanilang nalalaman, nababasa. So ang isang templo tinutukoy ng Panginoon dito ay ang ating mga sarili, kung saan tinalaula natin ito at inaabuso. Tinatambakan mo, kumbaga sa dito sa templong bato, pinapakita na sinalaula, tambak ang mga nagbibinta ng mga ng baka, hayop at iba pa, mga ginawan ng palengke sa ating buhay, sinalaula natin ito. Tinatambakan natin ito. Yung mga bagay na nagpaparumi sa buhay natin. Yun? Yung mga bagay na patuloy tayo nagkakasala. Tinatambakan natin na nakakarumi sa puso natin. So, ang dapat natin gawin ay ang magbago, patuloy na magpalinis sa pamamagitan ng pagbabad natin sa presensya sa gawain ng Diyos. Amen po ba? So si Jesus po, mga kapatid ko sa Panginoon, may authority na maglinis sa ating karumihan. Kaya nga napakahalaga na nandito tayo sa gawain ng Panginoon Diyos. Dahil siya lang ang may authority o kapangyarihan upang tayo malinis. Dahil sabi sa Tito 2:14, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanya. Linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ayun ang sabi dito sa ating binasa sa aklat ni Tito. Tito 2:14, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at ilinisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Nakatalagang gumawa tayo ng mabuti. Kaya lang ang ating ginagawa, yung ginagawa natin ay hindi mabuti dahil ang ating pinapakinggan yung tinig ng mundo, tinig na dikta ng diablo. Amen po. So sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, tayo ay natutong sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Nasusunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At sa pagsunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos, diyan tayo ibig sabihin, unti-unti tayong lumago sa ating pananampalataya. Na unti-unti tayong nalilinis ng lubusan at tuluyan na nagbabago ang ating pamumuhay. Unang Pedro 1:22, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghari na sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang magkakapatid na maging mahalab at tao sa puso ang inyong pagmamahalan. Ano sabi dito? Dahil sa pagsunod sa katotohanan, ano pat naghari na sa inyong tapat na pag-iibigan, pagmamahalan bilang magkakapatid. Amen po ba? Kaya sa atin, tawag sa atin ay prayer partner o magkakapatid. Amen, kaya brother and sister ang tawag. So nandoon yung pagmamahalan. Pagmamahalang tunay. Totoo na walang halong pagkukunwari. Kaya nga naman, may mga taong pagkukunwari, hindi totoo ang tinatawag na pagmamahal. Marami dito sa atin, hindi lahat na nasa gawain ng Diyos ay nagbabago ang buhay. Matitino o mabuti. Mag-ingat din tayo dahil hindi lahat na kasama natin ay tupa. Ang iba dyan, kambing. Kambing na pa. Nanunuhat. Amin po ba? Kaya pareho itsura kasi halos na kambing at saka tupa. Malipat ka na sa pagtanaw. So sa atin, sa gawain, nandiyan dyan. Makikita mo, sister, ay sister, biso-biso pa sa'yo yan. Pero huwag ka, kambing yan. Amen po ba? Kaya, kailangan tayo mag-ingat din sa ating mga kasamahan. So, kailangan marunong kang mag-discern sa mga kausap mo. Amen po ba? So, anong ibig sabihin mga kapatid ko sa Panginoon? Nilinis na tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita na ating naririnig.
na ito tinanggap natin at tumimo sa ating mga puso at isinasabuhay natin. Ibig sabihin, nalinis tayo. May desire tayo na mabago ang ating buhay. May desire tayo na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen po ba? Diyos, sana mo. Ibig sabihin, hindi na tayo sa dilim. Ang ating buhay wala na sa dilim, kundi nasa liwanag na. Wala na sa kangit-ngit ang atong kinabuhi. Amen? Dahil ayon sa unang Juan 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nilinis ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. So tayo nilinis na ng Panginoong Jesus na anak ng ating amang nasa langit. So anong ibig kong sabihin? Nababago tayo at hindi na tayo umayon sa takbo ng mundo ito. Kaya nagbabago na tayo. Kaya nga sabi sa atin, o sa awitin, ibang-iba kaysa iba. Ang mga anak ng Diyos, ibang-iba tayo kaysa iba na kasi ang ating buhay na sa gawain. Ang ating buhay ay mga matutuwid na, nawala na tayo sa makamundong bagay. O nandyan, makipag-ano pa naman tayo. Pero ibig sabihin nyo, hindi ka na nakakisalamuhan ng gusto. Ano pa man yung mga disco-disco dyan, hindi ka na sumasama. Diba? Yung mga ginagawa ng mundo ito, na mas pinibigyan ng pampanahon, mas mahabang panahon ang pakikinig ng mga makamundong bagay, mga katulad nung nag-mission ako sa Sibuyan. Sabi sa akin ng taga Sibuyan, Brother Ed, cancel na lang muna ating gawain. Bakit? Fiesta eh. Bisperas. Ha? Bisperas. Walang nakakadalo sa gawain ngayon. Pupunta yan lahat doon sa isang covered court. Covered court na malaki. Ganun ba? O, di na, wala akong magawa. Alangamang magawain ako mag-isa. So, hindi ako pumunta. Nag-observe ako ngayon. Kasi ang lahat daw nandoon. Dumating na ngayon ang oras na nandoon ang mga lahat na organisasyon. Hindi naman dumating. Sabi lahat daw na organisasyon ng simbahan pupunta dahil piyesta, bisperas. Pumunta. Mga ilan-ilan, binilang ko, nasa 50. Kakawag-kawag nito sa dulo ng banda kung saan. Ito na, nung matapos na yung prayer meeting, kasi may prayer meeting eh, may nagsasalita din doon. Pari yata yung nagsasalita. Pagkatapos, mga marami ng malalaking sound sa gilid-gilid, nagsimula ng tugtugan. Sus, punong-puno ang simba, ang covered court ng mga nagsasayawan. Nagtatalonan hanggang kadlaw, inabot ng alas 2, alas 3 na madaling araw. Ang ingay. Ha? Nasa covered court ang mga tao, mga kadalagahan, mga binata, pati matatanda. Ayun. Pero, kung balikan mo yung oras na dapat sumamba, makinig sa salita ng Diyos, liliman po lang sila. So, nakakalungkot. Amen? Pumunta ako dito sa Bohol. Nag-impedye ako sa lugar ng Dawis. Sa Tinago. Sus, nagtago ng mga tao. Pagdating ko, nakita ko, sa isang basketball court din, covered court din doon sa may Tinago. Ay, Tinago yung tutulan pala yung tutulan, Dawis. O hindi pala Tinago yung tutulan. Nakita ko, dami, nagsusumba. Sabi ko, grabe talaga pagdating sa mundo. Ang tao, puno. Sayawa, sumba sila, sumba. Pagdating ko doon sa MPG, niingon tong ako nadatna na may edad-edad na rin. Sabi ganun, Brad, hintay tayo. Bakit po? Nandoon sila, nagsusumba. Ha? Anong ibig sabihin? Mas pinapriority natin ang makamundong bagay. Ang dapat natin gawin, priority natin ang Diyos. Amen. Ano pa mang, sabihin mo man pagkakwartahan mo yan, unahin mo ang Diyos. At ipakita din ng Diyos sa iyo na hindi ka nagkakamali sa ginagawa mo. Amen. Minsan, sinusubok tayo. Minsan, itatapat sa oras na may gawain, may prayer meeting, yung mga pagkakwartahan mo.
Susubukin ka ng Diyos kung alin ba talaga priority sa buhay mo. Amen. Yung pagkakwartahan mo o yung ako. Mm. Amen po ba? Amen. So yan mga kapatid ko sa Panginoon. So, wag na tayong umal sa takbo ng mundong ito. Ano ibig sabihin? Yung system of the world. Mm. So may tatlong uri ang sanlibutan. No? Para matinga mo, may buong mo. No? Kasi maguluhan yung mga hindi nakakaintindihan. Kasi sinasabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang ibig sabihin ng sanlibutan na yan, hindi yan ang mundo na nilikha. Ang tinawag na sanlibutan na minahal ng Diyos, tayo yun. Tayo mga sangkatauhan. Tawag sa atin, isang tawag sa atin ay ang sanlibutan na nilikha ng Diyos. Ang mga tao na nilikha niya. Hindi yung sanlibutan na ginawa ng Diyos noong una pang paglikha niya sa mundo ito. Ayon sa Genesis, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Amen? Amen. Nilikha, nilagyan niya ng mga puno, tubig, lahat. May gabi, may araw. Subalit ang tinutukoy na mahal niya ang sanlibutan ayon sa John 3:16 ayon tayo yun. Amen. At ang ikatlong sanlibutan na tinutukoy ay yung sistema ng mundo. At ayon yan sa unang Juan 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Kung sa ikingon, huwag daw higugma ang mga butang ni kalibutan na. Amen? Nausa o man na higugma mga mga butang. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang nakapupukaw ng masamang kita ng laman at mga nakatutokso sa paningin. At ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Amen. Ano yon? Mabubuhay tayo magpakailanman. Hindi ba mamatay ang ating physical na katawan? Mamamatay. Ibig sabihin yung buhay na buhay magpakailanman ang ating espiritu. Ibig sabihin buhay na buhay nakapiling tayo ng Diyos. Amen. 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 Anong ibig sabihin? Huwag tayong uman sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong mahawa. Amen. Huwag tayong mahawa na makadikit ka sa isang taong magnanakaw ka na rin. Nakadikit ka, nakasama mo ang mga taong lasinggiro ka na rin. Nakadikit ka sa taong sugarol, sa bungiro ka na rin. Yan system of the world yan. Ano ang ibig ko sabihin? Hindi tayo dapat mahawa, katulad ng isda. Ang isda, saan sila nakatira? Sa dagat. Sa dagat. Pero pag kinain mo ang isda, hindi siya parat. Hindi na-absorb ng isda ang alat ng dagat. Hindi tumuhop, wa mo tuhop sa kanila. Ang kaparat, yung pagkaparat sa dagat, wa mo tuhop sa mga isda. Sa atong kinabuhi, ganyan din, na hindi dapat mo tuhop ang unsa mang daga ni kalibutana. Unsa man ang imong madikitan, hindi ka katulad ng sinasabi ko nga kunyango. Ang kunyango ay usa ka dakong tabili nga madikit sa usa ka butang, sa usa ka punuan, Pilit. mupilit siya o kung say kulo ato iyang kinadikitan, mausay magkulo niya, magkumuplat siya, no? Yan ang hunyango. Pag saan siya nadikit, ganon siya. Kaya ang tao kadaghanan mauna, no? Kung asa siya madikit, mauna siya. Madikit sa chismosa na siya. Madikit. Kaya ang dapat atong dikitan ay ang mga mananampalataya sa Diyos. Para ano? Para tayo pagpapalain. Sabi ng kasama ko noon nung nasa Maynila ako, "Ay, kasama ka sa akin. Sa tayo pupunta, sama ka na sa akin." Pagdating doon, may nag-abot sa amin. "Oh, Bad, Pasko yun eh." "Bad, Pamasko." "O, sino yung kasama mo?" "Oh, ito eh." "Oh, kita mo. Pinagpala ang kisinamahan mo, ikaw rin pagpapalaan." Tatanggapin ang pagpapala. Amen. Oh, nagugutom, naghahanap kami ng mga kainan. "Halika, kasama ka sa akin, may kakilala ko doon. Punta tayo doon, kakain tayo." O, pagdating doon, kain kami. O, kasama siya. Kaya sabi ko sa kanya,
huwag kang maglalayo sa mga taong pinagpala. Sa mga taong bliss na. Kasi diyan ka dapat sumama dahil para maging katulad ka rin. Amen. Amen po ba? So yan mga kapatid ko sa Panginoon, dapat tayo ay magkaroon ng tinatawag nating spiritual conscious, no? Na kinahanglan jud nga alisto ka, aware ka sa imong kinabuhing espirituhanon. Ha? Absorb mo ba ang takbo ng mundong ito? O kailangan alam mo 'yon, no? Baka natangay na ako sa mundong ito. No, kasi di man tayo makakaiwas sa mga tao, sa mga mundong mga tao na nakahasala mo natin. Pero huwag kang pahawa. Huwag kang umayon sa takbo ng mundo. Amen po ba? Amen. So huwag mong ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Dahil yan po ang sabi ng Santiago 1:27. Amen po ba? Amen. So maraming tao na conscious, body conscious, na ayaw tumaba, ayaw madaot ang figures, pero mas hindi sila aware doon sa ano nila, sa spiritual, no? Sa spiritual ng kinabuhi. Dapat mas conscious tayo sa atong spiritual na atong kinabuhi. Amen po ba? Ano yon? Sabi, pag ang tao ay conscious sa kanyang figure, anong ginagawa niyan? Pinipili kung anong kinakain. Isda lang ako. Gulay lang ako. Lechon, ayaw ko ng lechon. Kasi conscious ka nga, ayaw mo masira. Ayaw mo masira ang figure mo. Sa atin din, sa spiritual na pagkain, pipili din tayo. Ano yun? Yung pagkain na mula sa Diyos. Yung salita ng Panginoong Diyos. Yung pagkilos ng Espiritu ang dapat nating i-absorb sa ating buhay. Yun ang kakainin natin. Yung mga salita ng Diyos, hindi salita ng mundo. Kasi ang tao mula noon, sa simula pa lang, ang nakasanayan yung salita ng mundo. Ang ating mga ninuno, ang unang tao, mas binigyang pansin ang gawa ng masamang espiritu o ng demonyo. Amen po ba? So alam niyo na siguro yun kung sino yung ibig mong sabihin. Yung unang tao na kung saan ang pinapakinggan, ang ipaminaw, ang ilang gisunod ay ang yawa. Amen? Ang Diyos nga gahimo sa kanila, lumikha sa kanila, hindi sinunod na sinasabi, huwag niyong kainin ang butas na ito na sa gitna. Makain niyo ang lahat dyan. Pera lang ang ito. Isang ito. Oh. Anong ginawa? Imbis na, kinain. So, ganyan ang tao. Kaya kailangan piliin natin kung anong kinakain natin sa mundong ito, sa takbo ng ating buhay na ito. Pagkain pang espiritual. Amen po ba? So, sa pamagitan ng kapangyarihan at lakas ng ating Panginoon Hesus sa kanyang mga salita, ang kapangyarihan ng salita ay ano mangyari sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mga salita na ating napakapakinggan, na limpyo na tayo. Nalilinis na tayo. Amen po ba? At magagawa ating magbagong buhay. Dahil sabi sa Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng loob sa akin ni Kristo. Amen po ba? So ngayon, magagawa mo na ang mga bagay na dapat mong gawin. Ano yun? Mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga sa awitin, nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Di ba? Nagawa mo na ba? Ano ba yung mga bagay na yun? Yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Dahil sabi nga doon sa awitin, kalaga na ang tali sa paa, imulat na ang iyong mga mata, kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan ka pupunta. Kayo, alam nyo na ba kung saan kayo pupunta pagdating ng katapusan ng buhay natin sa mundo ito? Amen. Alam ba natin? Amen. Kaya sarap ng buhay kung alam mo kung saan ka pupunta. Totoo yan. Totoo. Amen. Di ba kung alam mo ang pupuntahan mo, handaan, alam mo na maganda doon, kainan, napakasarap. Pero kung di mo alam, ano ba pupuntahan ko? So nangangapa ka pa, hindi mo, ano ba pupuntahan natin? Aywan ko. Di,
Baka walang kwenta ang pupuntahan mo pala. No? Di natin sigurado kung ano mapupuntahan natin. Amen. Kaya napakahirap ng buhay kung hindi mo alam ang pupuntahan mo. Amen. Amin po ba? Dahil, ito, kantahin natin ulit. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga tao daw bulag kahit dilat ang mata. No? May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Yung sariling kamay, tinatalian at paa. Ano yun? Ayaw magbigay. Ayaw magbigay, tinatalian. Ayaw mag-release ng biyaya para sa kanyang isikataw, sa kanyang kapwa. Kaya ano mangyari? Wala ring biyaya na mabibigay. May tali din ang biyaya na para sa kanya. Hindi makakarating. Ang paa, tinatalian din. Amen? Ano yon? Imbes na pupunta sa gawain, nandoon na lang sa bahay, nagmumukmuk. Tinatalian ang sariling paa, sariling kamay at paa. Amen po ba? Kaya nga sabi, may mga taong bulag kahit dilat ang mata. Nakikita na. Ang dapat tutulungan. Nakikita mo na dapat kang gumawa ng mabuti sa kapwa mo. Subalit nagbulag-bulagan ka pa rin. Amen. Amen. Marami ang nagbubulag-bulagan. Sabi doon, kay sarap ng umaga lalo na ikay gising. Gising ka na nga ba sa umaga? Tanghali maligaya kung ikaw ay may makakain. Ang ganda ng kantang ito, no? Ang gabi ay payapa kung ang mahal sa buhay kapiling. Kay sarap ng buhay kung alam mo kung saan ka pupunta. Kung kapiling mo ang mga mahal mo sa buhay, masarap ang buhay. Amen. Ay paano kung di mo makapiling yan? Amen po ba? Amen. So, ang mangyayari sa atin kapag hindi tayo o hindi natin nililinis ang ating mga sarili bilang templo ng Diyos ay ano pa talaga ang mangyayari sa atin? Patuloy tayo mamumuhay sa hindi kalooban ng Diyos. Amen. Amen. At patuloy tayong hindi o patuloy tayong kinasusuklaman ng Diyos. So wag mong sayangin. Wag nating sayangin ang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Na kapag nagising ka sa umaga, ano dapat mong isipin? Lord, tulungan mo ako, tabangi ako na magawa ko, mahimo na ko ang mga butang ng kalibutan na ayon sa imong kabubuton. Angay sa imong kabubuton. Amen. Amen. Para hindi tayo maligaw. Kasi ang mundong ito, sabi nga, kahit saan ka pupunta ka man ng simbahan, pupunta ka man sa saan lugar, nandoon kabuntot mo ang diablo. Nag-aabang yan. Hinihintay kung kailan ka, mahina, doon kaya yariin ang demonyo. Kaya, kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Amin po ba? Sabi doon, ang lahat ng ilog sa dagat patungo. Buksan ang isipan at mararating mo kay ganda ng buhay sa mundo. Ano bang kahulugan ng kantang ito? Para sa akin, sa aking pagninilay, kailan ka pa bang magbabago? Kailan ka pa matututo? Kung huli na ang lahat? Kung ating buhay nandun na sa impyerno? Ang ating kaluluwa nandun na sa impyerno? Sabi doon, ang lahat ng ilog sa dagat patungo. Totoo, lahat ng ilog. Tayo, bilang tayo, anak ng Diyos, lahat ng tao ay sa Diyos patungo. Amen. Amen? Sa Diyos tayo dapat patungo. Kaya buksan ang isipan mo at mararating mo kay ganda ng buhay sa mundo. Amen. Amen. Kay ganda ng buhay kapag ang Diyos ang kasama natin sa araw-araw natin buhay. Amen po ba? So yan mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating paksala ngayon ay simple lang naman. No? Right system. Tamang sistema. O anong sistema dapat natin gawin? Sistemang tama. At bakit? Ang tamang sistema nagre-resulta ng maganda. Amen. The right system produce a good result. Amin po ba? So kailangan nga lang tamang sistema ang ating gagawin, lalo na sa ating simbahan at sa simbahan, o hindi sabihin, sa templo na kung saan lugar na simbahan o lugar na panalinginan
At ang dapat din natin gawin, yung sarili, ang pinaka bottom line dito, yung gusto na iparating sa atin ng Diyos, ang templo na ating ibang ating mga sarili. Na dapat hindi natin sa laulain, na dapat natin itong linisin. At yan po, no, dapat tamang sistema ang ating gagawin paglilinis ng ating mga sarili. O tamang sistema ng paglinis ng templo ng Diyos. At ito sa pamamagitan ng pagbabad natin ng mga salita ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng mga gawain. Kung wala mang gawain, pakikinig sa radyo, sa cellphone, mga awiting makalangit, no? Mga worship song. Dati nga ako sa aking nakaraang buhay na bago pa lang ako sa gawain ito, pag may naramdaman ako, pag gising ko masama ang pakiramdam ko, ang gagawin ko, kakanta ako sa Panginoon, maawit ako, nag-worship ako. With the Spirit of the Lord is in my heart. Kanta nga ako ng kanta. I will sing the daily praise. I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. Pandang uli, sa kakakanta ko, sa kawit ko, wala na yung naramdaman ko. Maganda na ang pakiramdam ko, masigla na naman. Dumating ang kagalingan sa ating buhay, anumang sakit at karamdaman kapag ang Diyos ang kasama natin. Amen. Amen po ba? So, ulitin ko, right system using the temple. At pangalawa, yung right system using the temple, yung ating mga sarili at dapat ang paglilinis natin ay tamang sistema at yan sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoon Jesucristo, sa pamamagitan ng ating pagbababad, no? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng lakas at mga salita ng ating Panginoon Jesus. Tumayo na po tayo mga kapatid.